Dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang pahayag na yan ni Palace Press Officer Kerr Castro matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga City. Sabi ni House Deputy Minority at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar ang tila paninisi sa mga guro sa pagkabigo ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi anya ito pagrespeto sa dedikasyon ng mga guro, kaya dapat mag-sorry si Castro. Paglilinaw naman dyan ng Palace Press Officer. Nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan, at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Ang pinaguhugutan daw ni Castro sa pagpuna sa ilang guro ang insidenteng nangyari sa isang paaralan sa Davao City kung saan binato ng masasamang salita si Pangulong Marcos nang bumisita roon. Kasama rin ang pag-post sa social media ng isang teacher na nagtuturo ng nakakainsultong salita. Ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin, dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kaya kung may dapat daw na mag-sorry, Nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay ang bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. hinikayat ng Malacanang ang mga alagad ng media na maging maingat at responsable sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa krimen. Paalala ni Castro, dapat isaalang-alang ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor at ng kanilang mga pamilyang naiwan. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. Siniguro naman ng Malacanang na paglalaanan ng pondo ang mas mahigpit na pagpapatupad sa seguridad ng mga paaralan sa susunod na taon. Kalezal Pardilia para sa bayan.